8. Sino ang sumulat ng Biblia? Una, bagaman ang may akda ng mga gawa ni Johanan ay tradisyonal na iniuugnay kay Juan na apostol, iilan lamang sa mga kontemporaryong iskolar ang naniniwalang siya ang sumulat ng ebanghelyo, at karamihan ay naghihinuha na wala siyang isinulat sa mga ito. Hindi alintana kung isinulat man o hindi ni Juan na apostol ang alinman sa mga gawa ni Johanan. Karamihan sa mga iskolar ay sumasang-ayon na ang lahat ng tatlong mga sulat ay isinulat ng parehong may akda at na ang mga sulat ay walang katulad na may akda ng aklat ng Apokalipsis, bagamat mayroong malawakang hindi pagkakasundo sa pagitan. Mga iskolar kung ang may akda ng mga sulat ay iba sa ebanghelyo. Sinipi mula sa site ng Wikipedia sa ilalim ng sinipi mula sa Understanding the Bible, A Reader's Introduction, 2nd ed. Palo Alto, Mayfield. P. 355. ISBN 978-0-87484-696-6. Si Stephen L. Harris, 5 ng Pebrero taong 1937 hanggang 14 ng Abril taong 2019, ay propesor ng Humanities at Religious Studies sa California State University, Sacramento. Naglingkod siya doon ng 10 taon bilang tagapangulo ng departamento at pinangalanang Woodrow Wilson Fellow. Natanggap niya ang kanyang MA at PhD degree mula sa Cornell University. Si Harris ay isang miyembro ng American Academy of Religion, isang fellow sa Western Institute, isang fellow ng kontrobersyal na Jesus Seminar, at nag-akda ng ilang mga libro sa relihiyon, ang ilan ay ginagamit sa panimulang mga kurso sa universidad. At ang aklat ng History and Heresy, How Historical Forces Can Create Doctrinal Conflicts Joseph F. Kelly, American Society of Church History, North American Patristic Society, Presidente. At ang aklat na Canon Revisited, Establishing the Origins and Authority of the New Testament Books Michael J. Kruger the President and Samuel C. Patterson Professor of New Testament and Early Christianity sa Charlotte Campus ng Reformed Theological Seminary. 13 nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila, at nanggapagkilala nila, na sila'y nanggakasama ni Jesus. Mga Gawa Kapitulo 4, kaya si Juan ay isang laiko at walang pinag-aralan, ibig sabihin hindi siya sumulat at hindi marunong ng wikang Griego, paano siya makakasulat ng ebanghelyo? 24 ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito, at sumulat ng mga bagay na ito, at nalalaman namin na ang kanyang patuto ay totoo. Juan Kapitulo 21, ito ang wakas ng ebanghelyo ni Juan, sino ang sumulat nito? Sipi mula sa isa sa mga lektura ni Dr. Monketh Al-Sakar, 1. Iminungkahi, tingnan ang bahaging ito, N.33, na ang paunang salita sa Juan Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 18, ay hindi gawa ng 4E, o sa kahit na hindi sa loob ng orihinal na konsepto ng ebanghelyo ng may akda, ngunit alinman sa isang nahuling pag-iisip o isang karagdagang-karagdagan, marahil ang isyo ay hindi malulutas, ngunit ito ay nagsasabi laban sa post-Johanan na pananaw ng prologue na pinagmulan na hindi lamang ito idinagdag sa ang simula ng ebanghelyo ngunit sa halip ay kaakibat ng pambungad, mula sa aklat ni Professor Robert Fort na Propesor Emeritus ng Biblical Studies, Vassar College, Poughkeepsie, New York, The Fourth Gospel and Its Predecessors, page 22. Sa isang papel na inilathala noong 2 ng Marso sa Journal for the Study of the New Testament, ang katulong na propesor sa pag-aaral ng relihiyon ng UNC Chapel Hill na si Hugo Mendez ay nagpapaliwanag sa unang pagkakataon na ang mga teksto para sa Ebanghelyo ni Juan at Unang Juan, Ikalawang Juan at Unang Juan sa Biblia. Tatlong malamang na isinulat si Juan ng maraming may akda na nag-aangking iisang taong malapit kay Jesus.
Ang hindi kilalang ng Ebanghelyo ni Juan at unang Juan, ikalawang Juan at ikatlong Juan ng Biblia ay inilarawan sa mga tekstong iyon bilang isang saksi sa buhay ni Jesus. Sa kasaysayan, ang mga mananaliksik na nag-aaral ng mga akda ay walang nakitang ebidensya ng pagkakakilanlan ng may akda o ang pagkakaroon ng komunidad na tila tinutugunan ng may akda sa kanyang mga gawa. Hugo Mendez, Assistant Professor, ang Universidad ng North Carolina sa Chapel Hill. Website na, college.unc.edu. Pangalawa, siyam at pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao, na kung tawagi Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis, at at sumunod sa kanya. Mateo Kapitulo 9. Paano isinulat ni Matthew ang kanyang aklat tungkol sa kanyang sarili sa ikatlong panauhan? Isinulat ba ito ng Diyos? Isinulat ba ito ni Kristo? Sinulat ba ito ni Matthew? Sa halip, sinasabing ang may akda ng Ebanghelyo ni Mateo ay sumipi mula sa Ebanghelyo ni Marcos, at hindi isa sa mga alagad ni Kristo. Ang hypothesis na pinapaboran ng karamihan sa mga eksperto ay ang prioridad ni Marken, kung saan si Mark ang unang binuo, at bawat isa ay ginamit ni Mateo at Lucas si Marcos, na isinasama ang karamihan nito, na may mga adaptasyon, sa kanilang sariling mga ebanghelyo. Si Mark S. Goodacre ay isang iskolar ng Bagong Tipan at propesor sa Departamento ng Relihiyon ng Duke University. Sinipi mula sa Wikipedia. Pangatlo, ayon sa tradisyon, ang may akda, si Marcos ay hindi mismong apostol. Hindi isa sa mga orihinal na disipulo, bagkus ang tagasunod ng isa sa kanila. Ayon sa kaugalian, siya ay dapat na maging alagad ni Pedro. Hindi namin alam kung saan eksakto ang Marcos na ito o kung saan siya talaga nagsulat. Michael White, propesor ng Classics at direktor ng Religious Studies Program University of Texas sa Austin. www.pbs.org. Kung babalikan mo ang dulo ng aklat, Marcos Kapitulo 16 versikulo 9 hanggang 20, makikita mo ang ulat tungkol sa pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga disipulo pagkatapos ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Iniwan niya sila ng isang nakakaganyak na pananalita upang ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha, Marcos Kapitulo 16 versikulo 15. Sa unang tingin, medyo kasiya siya. Si Jesus ay buhay at ang daan pasulong ay malinaw. Ngunit may problema. Karamihan sa mga iskolar ay sumang-ayon na ang masayang wakas na ito ay isang karagdagang-karagdagan, dahil wala ito sa pinakaunang mga manuskrito. Mukhang hindi comfortable ang mga eskriba nang maglaon sa hindi tiyak na pagtatapos ni Mark, kaya nagbigay sila ng angkop na conclusion sa alam nilang nangyari. Mula sa artikulong, The Addition of a Happy Ending, sa BibleProject.com. Pang-apat, ayon sa tradisyon, si San Lucas ay isang manggagamot at posibleng isang gentil. Hindi siya isa sa orihinal na 12 apostol ngunit maaaring isa sa 70 disipulong hinirang ni Jesus, Lucas Kapitulo 10. Maaaring kasama rin niya si St. Paul sa kanyang mga paglalakbay bilang misyonero. Mula sa site ng Britannica.com. Sa simula ng Ebanghelyo ni Lucas mababasa natin. Isang yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, dalawang alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nakakakita at mga ministro ng salita, tatlong ay minagaling ko naman, pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una, na isulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo, Lucas Kapitulo 1. Tandaan, upang mag-compile ng isang salaysay ng mga bagay-bagay, hindi niya binanggit kung sino siya, hindi man lang niya binanggit ang kanyang pangalan, at binanggit niya ang, parang mabuti din sa akin, kaya hindi siya nagsusulat sa pamamagitan ng paghahayag o ng banal na espiritu.
Ayon sa nabanggit sa itaas, ang unang aklat na naisulat ay Marcos, at ginamit ito ni Mateo at Lucas sa kanilang mga isinulat, ngunit ayon sa puntong, 3, sa itaas, lalo na ang kasabihang, hindi natin alam kung nasaan ang Marcos na ito. O kung saan talaga siya sumulat. Kung isasaalang-alang ang puntong, una, sa itaas, sa makatuwid saan tayo makakahanap ng anumang matibay na pundasyon na bubuo ng pananampalataya. Kung ilalagay mo ang mga naturang dokumento sa harap ng sinumang hukom sa alinmang korte, inaasahan mo bang makakuha ng panalong hatol para sa iyong kaso? At sa mga nagsasabing ang Pentateuch sa Lumang Tipan ay isinulat ni Moises, nabasa mo na ba? 5 sa gayoy si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. 6 at kanyang inilibing siya sa libis sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Beth Peor, ngunit sino mang tao ay hindi nakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. 7 at si Moises ay may 120 taong gulang nang siya'y mamatay, ang kanyang matay hindi lumabo, ni ang kanyang talagang lakas ay humina. 8 at iniyakan ng mga anak ni Israel si Moises sa mga kapatagan ng Moab, na 3 araw, sa gayon, natapos ang mga araw ng pagtangis sa pagluluksa kay Moises. 9 at si Josue na anak ni Nun ay napuspos ng diwa ng karunungan, sapagkat ipinatong ni Moises ang kanyang mga kamay sa kanya, at dininag siya ng mga anak ni Israel, at ginawa nila ang gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. 10 at wala pang bumainggong propeta sa Israel na gaya ni Moises, na kilala ng Panginoon sa mukhaan, Deuteronomy 34. Isinulat ba ni Moises ang tungkol sa kanyang sarili pagkatapos niyang pumanaw? Pagkatapos ang pagtatapos ng Lumang Tipan ay nagsasabi, 39 na kung ako ay gumawa ng mabuti, at ayon sa nararapat sa kasaysayan, ito ang aking ninais, ngunit kung hindi ganoon kasakdal, ito ay dapat na patawarin ako. Apat na po sapagkat kung paanong nakakasakit ang laging uminom ng alak, o laging tubig, ngunit kaaya-ayang gamitin kung minsan ang isa, at kung minsan ang isa, kaya't kung ang pananalita ay laging maganda ang pagkakabalangkas, hindi ito magpapasalamat sa mga mambabasa. Ngunit dito ito matatapos, 2 Maccabees 15, Douay Rheims 1899 na American edition. Sino ang may akda na ito? Ito ba ay paghahayag ng Diyos? Sinipi namin mula sa isa sa mga lektura ni Dr. Bart Ehrman. Si Bart Denton Ehrman, A. Ipinanganak noong 5 ng Oktubre taong 1955, ay isang iskolar sa Bagong Tipan ng Amerika na nakatuon sa pagpuna sa teksto ng Bagong Tipan, ang makasaysayang Jesus, at ang mga pinagmulan at pag-unlad ng sinaunang Kristyanismo. Siya ay nagsulat at nag-edit ng 30 mga aklat, kabilang ang 3 aklat aralin sa kolehiyo. Siya rin ay may akda ng 6 na New York Times bestseller. Siya ang James A. Gray Distinguished Professor of Religious Studies sa University of North Carolina sa Chapel Hill. Sa kanyang lecture na naitala sa YouTube sa ilalim ng pamagat na Bart Ehrman Who Wrote the Gospels, sinabi, isa ang Bagong Tipan ay hindi isinulat ng mga nakasaksi, kahit ng mga taong nakakakilala ng mga nakasaksi. 2 ang mga ebanghelyo mismo ay hindi binanggit na sila ay isinulat ng mga nakasaksi. 3 ang mga pangalan ng mga aklat ay pinagsama-sama sa bandang huli ng mga editor at hindi ng mga mismong manunulat ng mga aklat, at ang mga aklat mismo ay hindi binanggit na sila ay isinulat ng taong pinangalanan sa kanila, ni hindi nila binanggit na sila ay isinulat ng mga nakasaksi, ni hindi nila binanggit na sila ay isinulat ni Marcos, Juan, Lucas at Mateo. Ang lahat ng mga pangalan ay idinagdag sa ibang pagkakataon,
at ang mga tagasunod na ito ay hindi lumitaw hanggang pagkatapos ng 100 taon AD. Apat ang unang taong nagsimulang banggitin ang mga pangalan ni Marcos, Lucas, Mateo, at Juan ay si Irenaeus, na nabuhay noong mga panahon ng 180 AD, iyon ay 100 taon pagkatapos isulat ang mga aklat na ito. Malinaw na ang mga ebanghelyong ito ay hindi kilala. 6 ang mga nagsimulang sumulat ng mga ebanghelyo ay nagsimula 40, 50 at 60 taon pagkatapos ni Kristo at isinulat ang mga ito sa Griego, ngunit ang wika ni Kristo ay Aramaic, at ang mga eskriba na ito ay nanirahan sa iba't ibang bansa na nagsasalita ng ibang wika. Saan nila nakuha ang kanilang impormasyon? Narinig nila ang mga kwento at isinulat ang mga ito maraming taon pagkatapos ng panahon ni Jesus, kaya nakikita natin ang mga kontradiksyon at pagkakaiba sa pagitan ng mga ebanghelyo. Natapos. Naisip mo na ba kung bakit mayroon tayong 4 na ebanghelyo sa Bagong Tipan? Ang ebanghelyo ayon kay Mateo, ang ebanghelyo ayon kay Lucas, ang ebanghelyo ayon kay Juan, ang ebanghelyo ayon kay Marcos, nasaan ang ebanghelyo ni Kristo? At kung ang mga manunulat ng ebanghelyo ay mapagkakatiwalaang pinagmumulan, bakit ang iba't ibang denominasyong Kristiyano ay gumagamit ng ilang aklat at tinatanggihan ang iba? At bakit sikreto at pinaghihigpitan ang Vatican Archive? Ano ang tinatago nila? Samantalang ang mensahero ng Diyos, si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan at mga pagpapala, ay nagsabi, siya na tatanungin ng isang bagay na kanyang nalalaman at itinago ito ay ipapatong sa kanya ang isang renda ng apoy sa araw ng muling pagkabuhay. Sangguniang aklat ni Abu Dawud. Basahin natin ang sumusunod sa Biblia at tingnan kung ito ba ang mga salita ng Diyos. Tutuldok. Siyam, magsikap kang pumarini na madali sa akin, 10 sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas. Palibhasa'y iniibig niya ang sanglibutang ito, at napasa Tesalonika, si Crescente ay napasa Galacia, at si Tito ay sa Dalmacia. 11 Si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo si Marcos, at ipagsama mo, sapagkat siya'y napapakinabangan ko sa ministeryo. 12 Datapwat si Tekiso ay sinugo ko sa Efeso. 13 Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin pagparini mo, at ang mga aklat, lalong-lalo na ang mga pergamino, 2 kay Timoteo 4. 3 Batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus. 6 Na batiin ninyo si Maria, na lubhang nagpagaw sa inyo. 7 Batiin ninyo si Andronaco at si Junias, na aking mga kamag-anak, at mga kasama ko sa pagkabilanggo, na siyang mga bantog sa mga apostol, na sila na may nanggo na sa akin kay Kristo. 8 Batiin ninyo si Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, 21 Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa, at ni Lucio at ni Jason at ni Sosipatro, na aking mga kamag-anak. 22 Akong si Tercio, na sumusulat ng sulat na ito, ay bumabati sa inyo sa Panginoon. 23 Binabati kayo ni Gayo na pinanunuluyanan ko, at ng buong iglesia. Binabati kayo ni Erasto na ingat yaman ng bayan, at ng kapatid na si Quarto. Mga taga-Roma Kapitulo 16. Kung ang Biblia ay salita ng Diyos, bakit naniniwala ang mga simbahang Ortodokso at Protestante sa 66 na aklat, 39 na lumang tipan dagdag 27 bagong tipan, at ang Katoliko ay naniniwala sa 73 aklat, 46 na lumang tipan dagdag 27 bagong tipan, at ang Ethiopian Orthodox Church naniniwala sa 81 aklat, 46 na lumang tipan dagdag 35 bagong tipan. Alin sa mga ito ang may salita ng Diyos? Sa wakas, papayag ka bang tukuyin ang iyong walang hanggang tadhana batay sa mga hindi kilalang aklat?
O mas gusto mo ba ang isang aklat na ipinadala ng makapangyarihang Diyos bilang isang paghahayag mula sa Kanya sa sa bawat titik, at nangakong iingatan ito, at sa gayon ito ay napanatili sa puso ng 10-10 milyon mula silangan hanggang kanluran, isang aklat na kahit isang titik ay hindi nagbago at hindi magbabago gaya ng ipinadala ng makapangyarihang Diyos sa Kanyang propeta. At ang mga kasamahan ay nag-ingat nito sa pamamagitan ng puso at ipinadala ito hanggang sa araw na ito sa pamamagitan ng patuloy na pagbabasa kung saan ang tagapagsaulo ng Quran ay nagtataglay ng isang sertipiko ipinapakita ang tanikala ng mga guro mula sa kanya hanggang sa propeta. Ang kapayapaan at mga pagpapala ay sumakanya, at ang pangalan ng bawat guro at ang kanyang buong impormasyon, kabilang ang kanyang angkan at ang petsa ng kanyang buhay at kamatayan. Isang Quran kung saan wala kang makikitang ibang letres sa pagitan ng isang kopya at isa pa sa buong mundo mula noong 1400 taon at hanggang sa kalooban ng Diyos. Ang banal na Quran ay puno ng siyentipiko, linguistic, at digital na mga himala, gayon din ng mga himala ng mga propesya. Maaari mong tingnan ang mga sumusunod na website. Dr. Zaghloul L. Nagar www.zinagar.com Abdeldayem Al-Qail www.qail7.com Nabulsi Encyclopedia of Islamic Sciences Department of Scientific Miracles https://nabulsi.com/category/colloques-des-miracles-scientifics 188 Dito ay babanggitin natin ang isang halimbawa. Alam nating lahat na natuklasan ng agham ang teorya ng Big Bang ng paglikha ng universo. Ang makapangyarihang Diyos ay nagpahayag sa Noble Quran na kanyang ipinahayag sa kanyang propeta na si Muhammad. Ang kapayapaan at mga pagpapala ay mapasa kanya, na hindi marunong bumasa o sumulat. 1444 na taon na ang nakararaan, ang mga sumusunod. 30 Hindi ba nakaalam ang mga tumangging sumampalataya na ang mga langit at ang lupa dati ay magkasanib, saka nagpawatak-watak kami sa mga ito. Gumawa kami mula sa tubig ng bawat bagay na buhay. Kaya hindi ba sila sumasampalataya? Quran Kabanata 21. Pagkatapos, noong 2003, lumitaw ang isang teorya para sa katapusan ng universo na tinatawag na Theory of the Big Rip, tungkol sa pinakahuling kapalaran ng universo, kung saan ang bagay ng universo, mula sa mga bituin at kalawakan hanggang sa mga atomo at mga subatomic na particle. Gayunpaman, makikita natin sa banal na Quran na nagsasalita tungkol sa mga kaganapan sa araw ng muling pagkabuhay. 15 sa araw na iyon ay magaganap ang magaganap. 16 na mabibiyak ang langit sapagkat ito sa araw na iyon ay marupok. 17 ang mga anghel ay nasa mga gilid nito. May magpapasan, sa trono ng Panginoon mo sa ibabaw nila sa araw na iyon, na 8. 18 sa araw na iyon ay itatanghal kayo, walang nakakukubli mula sa inyo na isang tagakubli. Kabanata 69. Isa kapag ang langit ay nabitak. 2 at kapag ang mga tala ay naisabog Kabanata 82. At nakita rin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagsasalita tungkol sa katapusan ng sansinukob pagkatapos ng pagtutuos, kaya sinabi niya. 104 sa araw na magtutupi kami sa langit gaya ng pagtupi ng pahina para sa mga talaan. Kung paanong nagsimula kami ng unang paglikha ay magpapanumbalik kami nyon, bilang pangako ukol sa amin. Tunay na kami ay laging magsasagawa Kabanata 21. Nakita ba natin ang mapa ng universo sa kasalukuyang larawan nito ayon sa website? https://mapoftheuniverse.net/ Maaaring magkamali ang siyensya at maaaring magbago ang mga teorya, dahil ito ay produkto ng pag-iisip ng tao, ngunit ang salita ng Diyos ang pundasyon at ito ang katotohanan.
Ang mga Muslim ang unang nagtatag ng agham ng kawalang bisa at pagwawasto upang maitatag ang pagiging maaasahan ng marangal na suna, na siyang mga kasabihan at turo ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, na iniutos ng Diyos sa kanya na ipaalam sa atin at ituro. Tungkol sa amin. Ang agham ng kawalang bisa at pagwawasto, sa madaling salita, ay isang agham na may kinalaman sa mga tao na naghatid ng mga talumpati at ang kasaysayan at mga balita ng propeta. Ang kapayapaan at mga pagpapala ay mapasa kanya, at ang pagtingin sa mga kondisyon para sa kanilang pagtanggap, at ang mga dahilan para sa kanilang pagtanggi. Kabilang sa mga kondisyon para maging makatarungan at katanggap-tanggap ang tagapagsalaysay ay 5 bagay, at ang ilan ay itinuturing na ito ay kinakailangan. Kapag ito ay nakamit sa isang tao, siya ay makatarungan, habang ang kolektor ng mga talumpati ay nag-imbestiga at nagtanong tungkol sa tagapagsalaysay, at kabilang sa mga kondisyong ito. Islam, pagdadalaga, katuwiran, kabanalan, na ang pag-iwas sa mga malalaking kasalanan, at pag-iiwan ng paggigiit sa mga maliliit na kasalanan, na kinikilala bilang magalang. Pagkatapos ay pinag-aaralan nila ang kanyang pagsasalaysay upang makita kung ito ay kasabay ng iba pang mga pagsasalaysay o ito ay natatangi dito. Siyempre, pinag-aaralan nila ang petsa at lugar ng kanyang kapanganakan at kamatayan, at kung talagang nakilala niya ang pinagmulan kung saan siya personal na binanggit. Pagkatapos ay mayroong maraming iba pang mga kondisyon, pagkatapos ay ang pagsasalaysay ay inuri batay sa mga ito ayon sa lakas ng suporta nito. Ang hadith, pananalita, ay tunay, mabuti, mahina, gawa-gawa o mali, at may iba pang antas sa kanila. Isang halimbawa tungkol sa chain of narration. Mula sa aklat na Sahih al-Bukhari para kay Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 13 Syawal 174 na Hijri 1 Syawal 256 na Hijri, ika-20 ng Hulyo taong 810 AD ika-1 ng Setyembre taong 870 AD, sinabi sa amin ni Abu al-Yaman, sinabi sa amin ni Suwaib noong ang autoridad ni Al-Zira, sinabi niya kay Anas bin Malik, naway kalugdan siya ng Diyos, ay nagsabi sa akin na ang sugo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sumakan niya ang kapayapaan at mga pagpapala, ay nagsabi. Huwag iwanan, itigil ang pakikipag-usap, sa isa't isa, huwag mag-alaga ng puot sa isa't isa, huwag mainggit sa isa't isa, at maging tulad ng mga kapatid at alipin ni Allah. Hindi matuwid para sa isang Muslim na huminto sa pakikipag-usap sa kanyang kapatid, Muslim, ng higit sa 3 araw. Ang grado ng talumpati ay tunay, at ang 4 na tagapagsalaysay ng impormasyon ay naitala ng bawat isa sa kanila, ang petsa ng kanyang kapanganakan at kamatayan, at napatunayan na sila ay nagtagpo sa isa't isa, at ang mga kondisyon ng hustisya ay natugunan para sa kanila, na may maikling kasaysayan ng bawat isa sa kanila. Gayun din, ang pagsasalaysay na ito ay binanggit sa aklat ng isa pang investigador na nagngangalang Abu al-Hussein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Qashat al-Qushairi al-Nisaburi, 206 na Hijri 25 Rajab 261 Hijri, 822 ad ika-6 ng Hulyo taong 875 AD, sa kanyang aklat, na tinawag niyang Sahih Muslim. Ang agham ng kawalang bisa at pagwawasto ay isang malawak na agham, ang mambabasa ay maaaring magsaliksik pa ng mag-isa. Gaya ng ipinaliwanag natin sa simula ng aklat, dito ay hindi tayo makakahanap ng paghahambing kung sino ang may mas mabuting relihiyon, at hindi tayo maghahanap ng debate at argumento, hindi tayo maghahangad ng tagumpay laban sa isa't isa, at huwag mag-isip kahit isang sandali na ang layunin ay hamanin ang iyong pananampalataya.
Ang pananampalataya ng isang Muslim ay hindi tatanggapin ng Diyos na makapangyarihan kung hindi niya tatanggapin ang paniniwala sa Mesiyas, Jesus, anak ni Maria, sumaka niya ang kapayapaan at pagpapala. Ito ay isang paanyaya na magbasa, magsaliksik, at makita ang huli, kumpleto, at huling mensahe, at pagkilala sa patuto na walang Diyos maliban sa Diyos na makapangyarihan, Allah, at na si Muhammad ay kanyang lingkod at sugo, bago ang nalalapit na katapusan ng sa mundo, at manalangin sa Diyos na makapangyarihan, ang nag-iisang lumikha, nagabayan tayong lahat sa tamang landas. Ang sugo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, si Muhammad, sumaka niya ang kapayapaan at pagpapala, ay nagsabi. Huwag maniwala o huwag maniwala sa mga tao ng aklat, ngunit sabihin, kami ay naniniwala sa Diyos at kung ano ang ibinaba sa amin, kaakibat na aklat o aklat na Sanggunian al-Bukhari. At narito tayo, habang pinag-uusapan natin ang nabanggit sa mga banal na aklat, kinukuha natin sa kanila ang naaayon sa Islam, at ginagamit natin ang pananaliksik sa kanila upang gabayan ang kanilang mga tao ayon sa mga salita ni Kristo. Sumakan niya nawa ang kapayapaan at pagpapala. Kanya, gaya ng nakasaad sa Biblia, 22, sa sariling bibig mo kita hinahatulan, Lucas Kapitulo 19. At magpapakita kami ng karagdagang impormasyon tungkol sa nangyari sa Biblia nang may oras sa isang seksyon, 10 kumpleto ba ang Biblia o nawawalang mga aklat? Nabaluktot ba ito?